Okay, guys, rest assured na yung pag-uusapan nating online loan platform today ay yung legit. And it's the kind na buo siyang natatanggap. Meaning, wala siyang bawas. And hindi po siya 7 days. Alam nyo, meron talaga mga online loan platforms na you don't like, pero patuloy mong binabantayan because, well, I mean this in a sarcastic way, na nahaaliw ka because nakikita mo kung ano siya kaloko-loko. And gusto natin siyang pag-usapan para naman malaman ni SEC na may ganitong app kahit na nagpatupad sila ng bagong cap on interest rates. So anyways, unahin na nga muna natin yung good points about this loan platform. Baka sabihin nyo, ang nega mo naman. First of all, SEC registered siya. Listed sa Securities and Exchange Commission dun sa online lending platforms. Ang kupal, guys! Grabe! Ang tibay! Ilang beses na tong nagkaroon ng issue yung company niya. Pero, andito pa rin, going strong. O siyang natatanggap. And kagad mo naman siya natatanggap. And may pa-installment pa siya, guys, ha. So, I'm talking about this app called Loadcash. Yung online lending platform na sabi niya ay trustworthy daw. And nagpapahiram daw ng up to 50,000 pesos. But wait, parang naglolokohan tayo dito, ha. Kaya in this video, balikan natin tong si Loadcash. Oh, by the way, isisingit ko, ha. Nagpapahiram pa rin siya kahit na may record kang na overdue. And therefore, pag-usapan natin yung loan app na to. Kasi meron akong pansin sa kanya, mga best. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito Ola po, or online loan platforms yung pinag-uusapan natin, and this video is not sponsored, obviously. And yung goal ko naman dito is financial literacy, kasi hindi naman po tama na basta-basta na lang tayong umuutang without knowing what to expect. Kasi yung pag-uutang, it's a responsibility at dapat aware tayo sa anong mga pinagkakagawa natin dyan sa online lending apps na yan. So yung topic natin ay itong si Loadcash na under Sakay Copperstone. Sabi ko nga sa inyo, di ba, legit. And by legit, technical definition, I'm sure may magagalit dyan. By legit, I mean listed sa Securities and Exchange Commission. And makikita mo talaga siya dun sa list of recorded online lending platforms under Sakay Copperstone, which is also the same company behind Mocha Mocha and Quickla. I know, controversial. So nagkaroon ako ng account dito kay Loadcash dahil na-curious ako sa kanya. Kasi sabi ko, tagal nitong Copperstone, ha? Ang daming issues na to, pero bakit nandito pa to? Patingi-tingi, ano ba to? Loka yung loan app na to, ha? So if there's one thing that I appreciate sa app na to, kasi hindi po siya pa 7 days at, well, buo siyang natatanggap. So, yung first loan ko sa kanya was 500 pesos and then 2 payments yata. Yung Ola na to, meron siyang style. Sasabihin yung long-term terms, say for example, every 15 days or every 7 days kunyari, pero pa terms. And then yung last term, isi-stretch niya, like super tagal pa ng last day ng pagbabayad. Pero sasabihin niya nga na kapag good payer ka naman sa iba mong payments, magiging wave na daw. Kunyari, wala ka na mabayaran. Eh di wow! Pero I feel like it's a strategy para kunyari ma-justify niya yung taas ng kanyang interest. So say for example, sasabihin niyang 7 terms siya. Pero yung totoo niyan is 6 terms lang. So lumalabas na 3 months. Or sasabihin niyang 5 terms pero 4 terms pa lang, bayad ka na. So 2 months yan. So parang ganun yung drama niya. And kung pagbabasihan mo yung actual number of days na actually bayad ka na, lumalabas 24. Ang taas. Mataas yung interest niya, guys. Super negative ka talaga, Ate Red, no? Wala na talagang Ola na pasado sa'yo. Well, I'm just stating the things that I've noticed. Okay? So, yung loan app na ito patingin-tingin, so 500, and then pagkatapos mo magbayad, parang siya, pakuta-kuta na ika-calculate niya daw yung mo, tapos hindi ka makakahiram, tapos another day, pag-check mo naman sa app, hihiramin ka na naman yan ng 600, 1,000, 1,300. And last month, kasi nag-travel kami at hindi ko talaga na malayan. First time ko po. After a very, very long time, first time ko po yung overdue. And buti na lang, yung loan app na to, guys, ay hindi naman siya nang haharas. Yun nga lang, yung mga tao na nilagay mo sa contact references mo, ay nako, sure talagang tatawagan yan. Yung cellphone ng asawa ko, buti na lang naka-do not disturb siya. Pero nakita kong daming missed call. One time, sinagot namin at yung pala si Loadcash. Doon lang siya tumatawag sa contact reference mo. Yung mga nilagay mo as contact reference. So, kung mag-a-apply ka dito kay Loadcash, siguraduhin na nagbigay po kayo ng abiso doon sa mga ginawa niyong contact reference. Hindi naman siya tatawag sa ibang tao na nasa phone book mo yun lang. At wala siyang mga masasakit na salitang sinasabi sa text message. Yun nga lang, nung tumawag, sabi niya, sinabi niya talaga na may overdue. So sabi ko, hala patay. Nagulat ako after just a few days,
nag-offer na naman siya. So, meron pa ring offer kahit na ma-overdue ka. Pero parang joke siya kasi patingi-tingi. Ba't na lang kasi, ba't na lang hindi mag-offer na lang siya ng isang malaking amount pagkatapos, ano niya, ngayon na ang gulo kasi parang 3 na yung loan ko sa kanya na patingi-tingi. So, every 7 days, every 15 days, kailangan bantayan na may babayaran ako. Yung loan app na to ay nagpapahiram kahit na may overdue ka. Patingnan siya ni SEC kasi parang kalokohan yung the way niyang i-calculate yung interest mo. Ngayon, meron naman siyang offer. I think, dati 15 days, ngayon naging 7 days na lang. Siguro it's a consequence na late ako at nakakatakot guys kasi yung loan up na to si Copperstone pala yung company ay nagre-report sa CIC. So, naku, baka sa halagang 200 pesos, bumaba pa yung credit score ko. Ito yung talagang pinaka-concern ko dito Ingat po tayo sa mga ganito mga loan up. Ang sayang po, masira yung ating credit history ng dahil sa isang OLA na hindi naman masyado malaki yung amount. Multiple loans, SEC registered, pero parang dapat siyang silipin ni SEC kasi parang niloloko tayo. So, ito si Load Cash. And I don't think ever na makaka-loan ako dito ng say for example, 10,000, yung talagang buong 10,000. Kasi ito yung style niya, patingi-tingi. Although yun nga lang, buo siyang natatanggap. At parang ngayon na si SEC naglabas ng bagong cap on interest rates, which is 12% service fee and interest combined. Akala ko bababa yung interest nito at parang lumala. And bakit? Bakit may ibang loan up na ang kupal, bes? Ayaw talagang mag-change. Yung mga matitigas na ulo na OLA na registered, nakahanap siguro to ng butas. Kasi yung recalculated interest on, recalculated ceiling on interest rates. Sakop lang nito yung mga OLA na 10,000 pababa at hindi siya sobra ng 4 months or 4 months pababa yung term. So, kita nyo. Now you see kung bakit merong last day na kunyari wave. Ito yung strategy nila, nakahanap ng gray area yung mga olang to. So, ito pa yung nakakatawa. Sabi ko, siguro magkapatid lang to or wala lang. Siguro iisa lang to ni Mocha. Yung parang iba lang yung anyo. Mocha pa rin to. Dahil nung nagbayad ako guys, ng last time lang, nag-generate ako ng code. At nung na-scan ko yung code sa GCash, although you can also use a different GCash para magbayad dito, pwede. Kasi magsascan ka lang ng code kung may QR ka na. When I generated the QR code and I scanned it sa aking GCash, nagulat ako. Nagbabayad ako kay Mocha yung lumabas. So, ano ba to? So, kalukuhan siya para sa akin. So, buntayin natin yung mga ganito because SEC needs to be aware na may mga ganitong klaseng loan app na parang niloloko tayo Kung pwede nyo lang, pwede nyo lang iwasan nyo. Meron naman po tayo mas legit na mga OLA kaysa dito. Pero kung gusto nyo pa rin magpatuloy sa pag-apply and say for example, wala kayong ibang choice. Yung loan app na to registered naman. At diba sabi ko nagre-report sa CIC. So, pwede kang magtiis-tiis muna dito hanggat sa maging okay yung credit history mo dahil sa pagiging good payer mo sa loan app na to para eventually makapunta ka dun sa mga loan apps na mas mabuti, mas maganda yung offer kaysa sa kay Load Cash. Dapat kasi natin pinag-uusapan yung mga ganitong klase mga OLA kasi para alam nila na nasisense natin yung BS nila, no? So, kung gusto nyo makita yung step-by-step process pag-apply ng loan app na to, dahil na-discuss ko na yan dati, gusto ko lang siyang i-call out today for the shady things that it continues to do, you can check this and yung step-by-step process sa pag-apply. Pero kung ako lang masusunod iwasan ko to mga guys. And I hope na panood yung video na to kasi gusto ko siyang ipakita kung anong meron sa loan app na to para sa inyo. So, that's all for today's video and I will see you on my next vlog. Bye-bye!